Alright, magandang hapon mga sards. Bali, andito tayo ngayon sa bayan ng Katarman. Kakalagpas lang natin ng Gaisano Mall. Dito tayo sa Katarman, Northern Samar. So, bali, short ride muna tayo ngayon. At the same time, short vlogs. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga accessories na nabili ko dito sa motor natin na Honda CB150X. Para naman sa mga mga gustong bumili ng gantong klase din ng motor, may idea na kayo kung ano yung mga accessories na compatible at mas maganda para sa bibilin yung motor. So ayun, pag-uusapan din natin kung magkano yung mga nagastos ko. So bali, ang mga pinagbibili ko ay puro more on Shopee tayo bumibili. So unang-una, simulan ko dito sa alloy top box natin. Bali, ang brand niya ay Smoke. So Smoke alloy top box 36 liters. So in order ko din siya sa Shopee. At ang presyo niya ay 2,879. So hindi kasya ang full face helmet na may ganto camera. Hindi kasya. Panglagayan lang talaga siya ng gamit. At ang isa nga din sa hindi ko rin gusto, masyadong malakas yung alog niya. So nilagyan ko na lang siya ng rubber sa may base plate niya na nakapatong din sa mismong shell na alloy top box. So ayun, bali 2,879. At ang sunod natin ay itong Motovolf camera mount. So dahil nga motovlogger tayo, syempre mas maganda naman kung habang nagbablog tayo nakikita nyo yung sarili ko, nakikita nyo ako, at the same time nakikita nyo yung harapan natin tsaka yung itsura ko. Eto yan, kaya bumili rin tayo nito. Sa Mio natin meron din tayong ganito. So nagkakaroon siya ng 350 pesos itong Motovolf camera mount. Lagi naman tayo merong ganito para sa GoPro natin. So next naman is Motovolf CP holder. Ayan, itong pinaglalagyan ng ating cellphone. Lagi rin tayo may ganito kasi nga gumagamit tayo ng Google Map pagka nabiyahe tayo, pag hindi natin alam yung daanan or hindi natin kabisado. Siyempre kailangan natin yan para hindi na tayo dukot ng dukot sa bulsa natin. Although meron naman tayong tank bag, ang hirap kasi ng peso ng tank bag. Ayan pagka dito may ilalagay yung cellphone, pagka may titinang ka, yuyuko ka ng ganun, edi mawawala yung attention mo sa harapan. Paano kung medyo mabilis yung takbo natin, di ba? Kaya mas maganda na dito siya nakapwesto. Okay, save more na tayo, save more Katarman. Bahala na kung saan tayo makarating. So ayun, next natin ay itong Rock Bros crush bar side bag. So ito yan, ito tsaka ito yung nasa kanan natin. Bali parang mga 6 liters yata to, 8 liters ang isa. So bali ang presyo niya ay 1,100. So dalawa siya, bali 2,200 siya tong dalawa na to. At nandito naman, nakita nyo naman sa video kung paano i-attach yan dito sa crash guard natin. So waterproof din yan, yung bag na yan. So malaking tulong yan kasi dyan ko nilalagay yung kapote ko, tsinelas ko, tsaka mga ibang gamit natin na kailangan ay mga quick access pagka nagmomotor tayo, mga ganong gamit. So bali ayan, naka velcro siya, hindi siya naka zipper, velcro siya. Tapos pagka mapagdikit mo na yung dalawang velcro, iro-roll mo na siya, saka mo siya ilalak using your yung mga YKK tawag yata sa ganito. Yung mga lock nya. So bali maganda kasi may ganito pagka adventure yung motor mo, adventure bike. Bali mas lalong gumagwapo yung motor mo pagka may ganito kasi gawa ng pang long ride. Siyempre mas marami kang pwedeng dalhin pagka may mga bag ka sa sa motor. So next naman natin ay itong Rock Bros tank bag. Ito yan, itong Rock Bros na tank bag. Bali hindi ko lang alam kung ilang liters tong tank bag na to.
So meron yan dati dito nilalagay yung parang division nya. So hindi ko na siya nilagay kasi nga medyo magulo. Naka velcro lang kasi yun, hindi naman siya naka-fix, lagi rin natatanggal. So hindi rin siya waterproof. At kailangan mo lang siya sa pinan, yung cover nya. Meron din siyang cover dito na nilalagay pagka umuulan para hindi ganong mabasa yung loob ng bag. So para naman ikabit sa ating motor ay may velcro siya dito. Ayan o, velcro din siya kabilaan, tapos dito bali 4 na velcro. So bali quick access din pagka magpapark ka, tapos kukunin mo yung mga important na gamit mo dito nakalagay sa tank bag, tatanggalin mo lang siya sa pagkakadikit sa velcro. So hindi lang siya talaga totally applicable dito sa motor natin kasi medyo paumbok yung ano nito eh, pinagpapatungan. Kaya ayun, medyo nakatuwad ng konti yung tank bag natin. Possible na pwedeng malaglag. Ayan, tulad nito, gaganyanin ko. Pagka puno-puno yung gamit mo, pwedeng may malaglag na gamit. So ayun, may lusutan din siya ng cable dito. Dito yan sa unahan. So pag magcha-charge ka ng cellphone, dito mo ilalagay sa ay dito mo siya padadaanin sa ano, butas niya. So ayun, bali pa UAP na tayo mga sards. University of Eastern Philippines. So after naman itong tank bag, meron tayong handguard. Ayan, handguard. Ito yan, yung dalawa kabilaan. Itong handguard natin. So ayan, bali itong bar end kasama na to sa handguard pagka binili mo. Solid na bar end to, maganda to eh. So tingnan nyo lang po sa Shopee, dyan sa screen, nandyan yung screenshot ng Shopee na kung ano yung variant na binili ko. Bali marami kasing variant tong handguard na to. Meron siya yung may mga smoke glass dito, marami siyang variant. Bali ito ay pangalawa sa mura, yung plastic lang siya, tapos may tatak lang siya ng ano, may design lang siya ng CB150X na nakalagay. So bali naglalaro siya ng 715 pesos etong handguard. Medyo may gasgas na nga eh, kasi ito yung nandito nung natumba dati itong motor ko. Buti na lang may handguard din siya, kaya hindi nagasgasan yung ano, brake lever natin. Yan, dito na tayo sa UAP. Laki din tong university na to, malaki din. Madaming course dito, may criminology pa nga dito eh. So after ng handguard, meron tayong crash guard. Oops, yeah. Bale ito yan, yung crash guard. Ito yung nasa harapan natin, itong bakal. Itong pinagkakabitan ng ating crash bar side bags. So bale ayan din, nasa screen din yung picture ng Shopee. So wala dyan yung picture ng mismong crash guard, yung bale yung kulay lang yung nakalagay dyan. Bale itong crash guard na to is pre-order po ito. Bale 7 days bago i-ship ng ano, ng seller. Bali direct to manufacturer kasi itong ano na to, etong crash guard na to. Bali pagka place to order mo, gagawin pa nila. So mga 7 days sa kanila i-ship yung crash guard mo. So okay naman tong crash guard na to. Medyo ano din siya, matibay din. At kasi nung natumba nga tong motor ko, meron na tong crash guard eh, kaya may gas-gas din siya ng konti. Ito yung sumalo ng bigat ng motor natin nung time na natumba. So ang di ko lang nagustuhan yung issue na bolt na ito. Ordinary lang kasi yung tornilyo niya. Hindi tayo po pwede sa mga ganong klase ng tornilyo, kaya bumili tayo ng stainless. Tapos dapat medyo mas mahaba ng konti yung tornilyo mo sa pinagkakabitan niya dito. Gawa nga ng maiksi yung kasamang tornilyo niya. So ayun, para sa presyo niya ay meron siyang 4,460.
Bali Shopee lang din natin in order yan. Ganda ng kalsada, dito talaga nagsishine yung motor natin sa mga gantong klase ng daanan eh, diba? Adventure long ride. So after naman sa crash guard, meron tayong tumbler holder. So ito yan, nandito dalawa yan, kabilaan. So dalawa talaga in order ko kasi tag-isa kami lagi nung asawa ko. Mali naglalagay ako ng tumbler dyan kabilaan. So maganda naman siya kasi makapit. Gawa nga ng, ayan, kung makapansin nyo ko yung pagkaka-install ko medyo naka-slant siya ng konti. So possible na malaglag kung medyo hindi makapit yung tumbler. Dahil nga sa makapit, gaganyan-ganyan mo siya. Dahil nga siya sa makapit, hindi nalalaglag yung tumbler natin. Kahit na puno yung tubig niya, medyo mabigat. So bali nabili ko siya sa Shopee, ay naglalaro siya sa presyo ng magkano to? 542 pesos. So dalawa yan nabili natin. So mga 1,084 ganyan. Dalawa yung natin, tumbler holder. So ayun, after naman ng tumbler holder natin ay meron tayong radiator cover. So ayan. Dati kasi wala naman akong plano sana bumili nitong radiator cover. Gawa nga ng medyo kapos na ako sa budget noon. Tapos nung napansin ko na nung nakapag-rides ako, napansin ko na medyo nayuyupi yung ibang pins niya. Pins ba tawag doon, yung parang pasigsag. Medyo nayuyupi ng konti, natatamaan lang ng mga maliliit na bato, nayuyupi. Malambot lang pala yung radiator. Kaya pala kailangan may cover talaga siya. Kaya yan, binilan natin ng cover. So bali Shopee lang din yan, yung cover po na yan. Bakal yan, may pintura lang. So bali ang presyo po niya ay 1,499. So 1,500 na din siya, round up na siya ng 1,500 yung radiator cover na yan. So ayun, kung mapapansin nyo, minsan yung price po na sinasabi ko hindi tugma sa screenshot. Gawa nga ng may time na kasi umu-order ako is naka-sale sa Shopee. Gaya ng mga 66, 55, 44, 77. So bali pag naka-sale ka, saka sasabayan mo pa ng voucher. Kaya medyo mapapamura ng konti yung pagbili natin. So after naman sa radiator cover, meron tayong rear visor holder. Yung ba yun? Rear visor holder. Bali ito kasi yan, ito yan. Yan yung na yan, bakal na yan. So bali overseas tong product na to, galing pa ng ibang bansa to. Usually mga Indonesian made tong mga gantong gantong accessories. Kadalasan ko nakikita to sa mga Indonesia na naka CB150X. So bali pwede mo yan dyan ilagay yung cellphone mo, naka landscape ng ganyan yung cellphone, para mas maganda yung pagkakaanggulo niya, or yung camera mo dyan din nakalagay. O kaya kung may motorcycle dashcam ka, dyan mo ilalagay yung screen nya. Kaya lang ang hindi ko lang gusto is pagka medyo nalulubak, nagbabibrate din siya, gumagalaw-galaw din. Yun lang yung nya, cons nya. So bali nabili ko siya sa Shopee ng 427 pesos. Shopee pa din, anak ng Shopee. So after naman ng ating rear visor holder, meron tayong tire hugger. Yan nasa likuran natin. So bali ito kasing gantong mga klase ng motor malalakas sa tilansik, lalo pagka umuulan tapos basa yung kalsada. May time na konting rides lang konting pagmumotor ko lang, ang dami na ng talsik sa paanan ko sa sapatos ko. Kaya bumili ako ng ganto, ng rear tire hugger. So hindi niya pa rin nasolusyonan yung problema ko, pero at least medyo nabawasan.
Hindi naman siya totaling kagaya ng dati na konting under lang. Grabe yung tilansek. So ayun, hindi naman talaga total na solusyonan, pero at least nabawasan. So bali nabili ko din siya sa Shopee ng 1,142 pesos sa Shopee. So ayan, bali parang ano din siya mga BMW GS R1250, mga ganong design. Meron din siyang tire hugger, di ba? Ganda. So after naman ng tire hugger, meron tayong foot side stand. So bali isa rin to sa hindi mo magugustuhan kung bibili ka ng gantong klase ng motor. Napakaiksi ho ng side stand niya. Pagka i-side stand mo siya, akala mo itutumba, pero possible talaga na tumumba pagka konting sagi mo lang, kasi nga maiksi yung side stand niya. So ayun, bali bumili ako ng ganito foot side stand. Bali ang purpose lang naman nito para hindi bumaon sa mga malalambot na lupa or buhangin pagka magsa side stand tayo. Hindi naman talaga niya nasolusyonan yung problema ng side stand ng motor na to na maiksi. Ganun pa rin yung haba niya. May dinagdag man pero konting-konti laang. So after ng foot side stand, meron tayong top box and side panniers bracket. So ito yung nasa likod po yan, itong kulay silver na bakal. So nabili natin siya sa Shopee ng 7,391. Bali ang brand niya ay Motoshield. Ay, Red Motoshield tuloy. Red Motoshield. Bali yan yung bagong labas nila ngayon para sa Honda CB150X. Bali pa-X na yung ano niya, design niya, na may nakaukit na CB150X. Hindi ko pa siya nalalagyan ng side panniers Bali yan pa lang yung nailagay natin. So ditornilyuhan kasi siya. Hindi siya yung totaling naka full weld talaga na ano na mga na bakal, yung nakapix talaga. Bali nakatornilyo lang siya, kaya medyo may mga konting alog. May mga konti akong naririnig na langit-ngit pagka nalulubok ako. So kung bibili rin kayo ng ganito ng bracket na ganito, marami po sa iba't ibang klase ng motor. Sa mga ADB, sa NMAX meron din. May mga nakita akong ganito sa Red Motoshield So bali ang pinakalas natin na pinakabit dito sa motor natin ay itong auxiliary lights po natin. Auxiliary lights tsaka PIA horn. So bali ang brand ng auxiliary lights natin ay TDD. Bali ang model niya ay TDD Road Flare. So bilog siya na may 5 ilaw. So ang high niya, so yung high niya ay itong 3 ilaw na nasa taas. Bali dito po yan yung switch niya, dalawa lang. Bali ang mode nung high niya ay on and off lang. Yung high niya dito lang. Yan, ito. So yung sa baba naman, yung dalawa sa baba, yan yung kulay dilaw at kulay puti. Bali may 3 mode po siya. Ang una ay low na kulay white, then i-off mo siya, tapos i-on mo ulit. Pagka on mo, naka ano na siya, naka low na combination ng white and yellow. So pangatlo, i-off mo ulit siya, then i-on mo ulit. Bali naka high na siya na puro kulay dilaw na lang na ilaw ang makikita mo sa kanya. So bayan na tayo ng Mondragon. Pasok tayo dito. Masarap kasi tumambay dito sa lugar na to, sa may beach, sa Malubarok Beach. Oops, aw. So ayun, malapit na po tayo sa Malubarok Beach. At balik na lang tayo sa topic natin. So after ng auxiliary lights, nagpakabit din tayo ng PIA horn. So bali sabay ko kasi pinakabit tong auxiliary lights natin, itong TDD Road Flare tsaka itong PIA horn. Bali pinakabit natin siya sa ano, dito sa screen sa Egor Moto Garage. Bali sa Nueva Ecija po yan, sa Gimba, Nueva Ecija. Diyan ko siya pinakabit kasi dati dyan na rin ako nagpagabit nung sa Mio natin.
Hanggang ngayon all goods pa rin yung pinakabit natin. Kaya ngayon may bago tayong motor, doon rin tayo nagpakabit ng auxiliary lights natin. So dual switch pa rin to yung ano natin, busina natin. May switch ako dito na nakatago. Pagka naka off siya, naka PIA horn siya. Yan, nakaganyan siya. Pagka naka off naman, pagka naka on naman siya, naka back to stock tayo. Yan, back to stock. Stock horn. So ayun, bali ang nagastos ko dito nung pinakabit ko to ay 14,200. Bali package na nga kasi yan. Kung magpapakabit kayo sa ano ng mga auxiliary lights, kung malapit rin lang kayo sa Egor Moto Garage, kasi advisable ko doon na lang kayo magpakabit. Kasi nga yun talaga yung trabaho nila, mag wirings sa mga ilaw-ilaw. May mga dumadayo pa nga doon, mga taga Laguna pa eh. Yan, ito na yung Malubarok Beach oh. So bali nakatambay na rin kasi tayo dati dito. Abante tayo ng konti, meron tayong pupuntahan doon na grassland. Doon tayo magpapalipad ng drone. So para sa total ng ating mga nagastos, tingnan nyo na lang sa screen. Parang nasa 38,498 yata lahat-lahat yung nagastos natin dito sa mga accessories na to. So kulang pa to. May mga bibilin pa tayo. Bibili pa tayo ng soft panniers. It's either side panniers na alloy or soft panniers, mga side bags. Bibili pa tayo ng ganon. Tapos ano pa ba, wala na akong maisip. Basta may mga kulang pa dito, alam ko eh. Ganoon naman talaga lagi pagka tinititigan mo yung motor mo. Lagi kang may nakikita na kulang. Halimbawa pag umaga, pagising mo, timpla kang kape, sabay kuha ng upuan, tingnan mo yung motor mo, puta na may kulang. Kulang ng ganito, kulang ng ganyan. Ayop. So ayun mga sarge, bali tapos na muna tayo dito. Short vlog lang naman to. Diniscuss ko lang naman kung ano yung mga naikabit ko na dito sa motor natin. So ayun mga sarge, kung nakaabot ka man sa part ng video na to, maraming salamat. At patuloy kayong sumusuporta sa ating channel. So wala pa tayong rides ngayon, medyo busy pa tayo sa trabaho. At konting short ride lang, konting short vlogs, mga discussion or story time. So ayun lang mga sarge. Moto Sarge, ride safe, always alright. Goodbye.